Super team sa Dallas, Durant at Irving gustong magsama muli. At Warriors nalugi sa Butler-Wiggins trade. Ang Miami Heat ay nag-trade kay Jimmy Butler sa Golden State Warriors ayon sa kumpirmasyon ng CBS Sports NBA insider na si Bill Reiter. Ang trade na ito ay naganap isang araw bago ang NBA trade deadline kung saan ipapadala si Butler sa Bay Area kapalit ni na Andrew Wiggins, Kyle Anderson at isang protected first round pick. Ayon sa mga ulat, kasali rin ang Utah Jazz at Detroit Pistons sa multi-team trade na ito. Ilang minuto matapos pumutok ang balita, naiulat na nagkasundo na sina Butler at ang Warriors sa isang 2 taon na kontrata ayon sa ESPN. Tatagal ang kontratang ito hanggang sa 2026-27 season. Inaasahan ng Warriors na ang pagkuha kay Butler ay magbibigay kay Stephen Curry at Draymond Green ng isang veteranong co-star na makakatulong sa kanilang seryosong paghabol sa ika-5 kampyonato. Samantala, magkakaroon ng panibagong simula ang Heat matapos ang isang magulong season kasama ang kanilang dating star forward. Ang unang senyales na maaaring i-trade ng Heat si Butler ay lumabas noong end-of-season press conference ni Team President Pat Riley noong nakaraang tagsibol. Dito, ipinahiwatig niyang ang madalas na pagkawala ni Butler sa laro ay isang malaking salik sa desisyon ng team kung bibigyan ba siya ng long-term contract extension. Hindi nagbigay ng bagong kontrata ang Miami kay Butler noong summer at lalo pang lumakas ang mga trade rumors ngayong season matapos ang mabagal na simula ng parehong team at players. May player option si Butler pagkatapos ng season kaya maaari siyang maging free agent sa Hunyo. Dahil sa pagkakagulo ng Heat sa standings, tila naging mas malamang ang isang trade araw-araw. Noong Disyembre, lumabas ang mga ulat na gusto ni Butler matrade, ngunit itinanggi ito ng lahat ng panig. Ang kanyang ahente na si Bernie Lee ay mariing pinabulaanan ang ulat ni Shams Charania ng ESPN at naglabas din ng pahayag si Riley na hindi nila itinitrade si Butler. Karaniwan, hindi kami nagkokomento sa mga chismis ngunit ang lahat ng espekulasyong ito ay nagiging sagabal sa team at hindi patas sa mga player at coach. Kaya't lilinawin namin, hindi namin itatrade si Jimmy Butler, ayon kay Riley. Gayunpaman, lumala ang sitwasyon matapos ang panalo ng Heat laban sa New Orleans Pelicans kung saan sinasabing may mga opisyal ng team na nagpahiwatig na hindi ibinigay ni Butler ang kanyang buong pagsisikap. Di umano'y agad itong sinundan ng isang trade request at sinuspinde ng Heat si Butler ng 7 laro dahil sa maramihang insidente ng paglabag sa disiplina ng team sa buong season, lalo na sa mga nakalipas na linggo. Nasuspinde pa siya ng 2 beses matapos nito, isa dahil sa hindi pagsipot sa team flight at isa pa matapos niyang umalis sa isang shoot-around. Ang kanyang pinakahuling suspensyon ay walang katapusan. Bukod sa Suns, ang Warriors ang isa sa mga team na pinakanay-uugnay kay Butler sa trade market. Sa simula, lumabas ang balitang hindi natuloy ang usapan dahil sa pag-aalinlangan ni Butler na pumirma ng extension sa Golden State. Ngunit habang papalapit ang deadline at hindi naging posible ang isang trade patungong Phoenix, tila nagbago ang isip ni Butler at naging bukas siya sa ideya ng paglalaro sa Warriors kasama ang posibilidad ng isang extension. Nakakatawang isipin na ang Suns mismo ang may malaking papel sa pagbuo ng trade na ito. Kamakailan, sinubukan ng Warriors na makuha si Kevin Durant, lalo na noong mukhang ayaw ni Butler na pumirma ng extension sa kanila. Nagkaroon ng momentum ang pag-uusap hanggang sa sinabi raw ni Durant na hindi siya interesado sa pagbabalik sa Warriors. Samantala, sinubukan din daw ng Miami na makuha si Durant, ngunit sa kalaunan, naging malinaw na hindi nais ng Suns na i-trade siya. Nang hindi naging available si Durant, naghanap ang Warriors ng isa pang star habang si Butler naman ay kinailangang lumipat ng team. Dahil dito, natulak ang trade na ito patungo sa kasunduan. Ito ang pangatlong malaking blockbuster trade ngayong season. Noong linggo ng gabi, nakuha ng Lakers si Luka Doncic at ipinadala si Anthony Davis sa Mavericks sa isang nakakagulat na trade. Kinabukasan, nakuha naman ng Spurs si De'Aaron Fox mula sa Kings. Mas maaga sa season, ilang pangunahing miyembro ng Warriors ang nagpahayag ng pagtutol sa paggawa ng isang win-now trade. Sinabi ni Curry na may responsibilidad ang team na huwag gumawa ng desperadong galaw habang binanggit ni Green na mga mahihinang team lang ang gumagawa niyan. Ngunit habang lumalalim ang season, lalong naging malinaw na kailangan ng Warriors ng isang malaking trade. Matapos magsimula ang season sa 12-3 record, tuluyan silang bumagsak. Ang hindi pag-usad ng kanilang mga young players
ang pagkawala ng ilang veterano mula noong nakaraang season at ang hindi epektibong pagkuha kay Dennis Schroeder ay nagpahiwatig na kailangang magkaroon ng malaking pagbabago kung nais nilang bigyan ng isa pang pagkakataon sina Curry at Green na lumaban para sa titulo. Ngayon, sa pagdating ni Butler, nakuha nila ang pinakamaimpluwensyang veterano na kanilang naidagdag mula pa nang makuha nila si Durant noong 2016. Ano sa tingin nyo ang trade na ito, mga kaibigan? Speaking of Durant, mas mababa sa isang araw na lang ang natitira bago ang NBA trade deadline at nakakita na tayo ng isang bigating young players na na-trade ng walang babala. Pagdating kay Kevin Durant, nananatiling hindi tiyak ang kanyang hinaharap sa gitna ng magulong sitwasyon sa Phoenix, ngunit may pangarap siyang muling magsama sa kanyang former teammates na si Kyrie Irving. Pinakinggan ng Phoenix Suns management ang mga trade offer mula sa iba't ibang team, kabilang ang Warriors, Rockets, Mavs at Wizards ayon sa isang source mula sa Suns, ayon kay Brandon "Scoop B" Robinson. Para sa Dallas, sina Irving at Kevin Durant ay nais talagang maging magkasama ulit sa isang team. Noong 2019, sabay pumirma sina Durant at Irving sa Brooklyn Nets, ngunit hindi nagtagal ang kanilang partnership at nagtapos ito sa isang magulong paghihiwalay matapos lamang ang 3 season. Sa kabila ng paghiwalay, sinubukan nilang manatiling magkasama at ipagpatuloy ang kanilang samahan sa ibang team. Noong mga huling buwan ni Durant at Irving bilang magkasama sa Brooklyn Nets, na pag-usapan nilang maging teammates ulit sa ibang team, Phoenix Suns ang kanilang unang pinili. Na-trade si Irving sa Mavericks at ngayon ay bubuo siya ng bagong Big 3 kasama sina Anthony Davis at Klay Thompson. Samantala, si Kevin Durant ay napunta sa Phoenix, ang team na una niyang pinili. Kasama sina Devin Booker at Bradley Beal, nagpakita ang Suns ng ilang sandali ng kadakilaan, ngunit hindi pa nila nagagawang mag-iwan ng matibay na marka. Sa ngayon, tila nauubusan na ng oras si Durant sa Phoenix at habang papalapit ang trade deadline, kasali na siya mismo sa mga trade rumors. Sa kasalukuyang estado, nakatuon siya sa pananatili sa Suns o paglalaro para sa Miami Heat. Tumanggi siya sa posibilidad ng pagbabalik sa Warriors at hindi siya interesado sa anumang ibang team. Sa puntong ito ng kanyang career, gusto ni Durant na kontrolin ang kanyang sitwasyon. Ang nais lang niyang paglaruan ay ang Suns, ang Heat o ang team na may kasama niyang kaibigan at co-star na si Kyrie Irving. Sa kabila ng hindi magandang pagtatapos ng kanilang pagsasama sa Brooklyn, ang tambalang Durant-Irving ay maaaring gawing contender ang anumang team sa NBA. Matapos i-trade si Luka Doncic, pinatunayan ng Mavericks na hindi sila takot sa malalaking hakbang at may sapat pa silang assets para sa isa pang malaking trade. Posibleng si Kevin Durant ang huling piraso na magdadala sa kanila sa tuktok. Kung hindi, maaaring sumabak ang Miami Heat at gumawa ng offer upang muling pagsamahin sina Durant at Irving. Matapos ang matinding trade drama kay Jimmy Butler, agresibo ngayong naghahanap ang Heat ng bagong superstars at ang tambalan ni Irving at Durant ay maaaring sapat upang ibalik sila sa pagiging title contenders. Para kay Durant na hindi pa nananalo ng kampeonato mula noong 2018, napakahalaga na makagawa siya ng isang huling pagsabak para sa titulo bago tuluyang matapos ang kanyang career. Unti-unting nauubos ang oras niya para makakuha pa ng isa pang singsing, ngunit kung mapunta siya sa tamang sitwasyon, maaari pa rin siyang magtagumpay. Ano ang masasabi niyo, mga kaibigan?